Shoutout kay Katsakino Dokusin, Ronald Berbosidad, kay Juan Solegue at sa iba pa nating taga-subaybay. At sa balita natin ngayon, maraming import daw na tinitignan itong Barangay Ginebra. At ang isa daw doon sa kinukonsidera nila ay itong si Thomas Robinson na naglaro sa NLEX Road Warriors. Nakita naman natin na magandang nilaro nitong si Robinson dito sa NLEX. Yun nga lang, medyo nagkaroon ng problema dito sa di umano'y attitude problem. Pero mukhang willing mag-take ng chance dito. Ito si Al Francis Chua at ang Ginebra dahil nakikita nila yung potential nitong si Robinson bilang isang player na may tira sa loob, sa labas at masipag maglaro. Naniniwala yata ang Ginebra na kaya nila itong si Robinson na ayusin kung ano man yung naging gusot niya at yung sinasabing attitude problem at magagawan daw nila ng paraan. Kung sakaling makuha nila itong si Robinson, magkakaroon ng matinding puwersa sa loob itong Barangay Ginebra na kakayanin nila na wala dito si Tony Bishop. Ang sabi kasi nila ito si Tony Bishop daw ay parang medyo malambot na o malamyan na yung laro kung ikukumpara dito kay Robinson na very intense. Siyempre ang first choice ng Ginebra talaga si Justin Brownlee, pero mukhang hindi talaga magiging available ngayon si Brownlee so far dahil ang tagal magdesisyon ng FIBA. So mukhang ang sitwasyon ngayon ay titignan nila kung makukuha itong si Thomas Robinson at kapag yan ay nangyari, masasabi natin na magkakaroon ng mas malakas na tsansa ang Ginebra sa playoffs dahil syempre di ka libreng import itong si Robinson. At kung sabihin na natin na maaayos ni Coach Tim Cone yung ugali nitong si Robinson, ay magiging magandang addition siya talaga dito sa Barangay Ginebra. Kumbaga wala namang mawawala sa Ginebra kung susubukan nila si Robinson dahil syempre papayag naman niya maglaro dahil mas malaki ang ibibigay dyan obviously nitong SMC para makumbinsi siya na maglaro sa Ginebra. Kahit sabihin pa natin na itong si Jojo Lastimosa ay napakaganda ng ginawa dito sa TNT Tropang Giga, binigyan sila ng kampyonato. Mukhang ang gustong gawin ngayon nitong TNT ay ibalik itong si Chot Reyes bilang head coach. So sa ngayon sa tingin ko ganyan ang mangyayari dyan. At itong si Chot Reyes ang babalik. Siyempre maraming magsasabi na hindi pa dapat palitan itong si Jojo Lastimosa dahil ang ganda ng ginawa niya dito sa TNT Tropang Giga. Pero mukhang ganyan talaga ang plano ng management ng TNT at hindi naman natin sila masisisi dahil ito si Chot Reyes matagal na yung humawak dito sa TNT Tropang Giga at sabi nga nila, iyan talaga ang matagal na kinukonsidera na coach. At itong sabihin na natin si Jolas ay temporary lamang talaga. Umpisa pa lamang, alam na ni Lastimosa na temporary lamang siya na magiging coach dyan. Kaya sa ngayon, hindi na siya magugulat kung siya ay papalitan din. Kahit sabihin pa natin na nanalo siya ng kampyonato, mukhang ang role niya talaga dyan ay team manager. So itong si Chot Reyes ay babalik na lamang at coach, ang tanong ay kung kailan. Kasi sa ngayon, syempre maraming dapat pang ayusin sa TNT at baka may mga trades pa dyan gawin. So abangan na lang natin kung ano magiging desisyon dyan ng management. Ang maliwanag dito, itong TNT Tropang Giga ay hindi na lamang basta papayag na sila ay ma-eliminate ng maaga. Siyempre medyo underdog sila ngayon dahil wala na nga si Ronde Hollis Jefferson at ang dami pang injuries doon sa mga key players nila. Pero asahan natin na pagdating ng Philippine Cup ay gagawa ng paraan itong TNT para makabawi dahil kailangan siguraduhin nila na sila ay mananalo ng championship dahil ang goal talaga ng TNT ay pigilin yung domination nitong SMC dyan at bilang corporate rival syempre, yan ang gagawin talaga nila lahat. Lalaban sila dito sa SMC at kung kinakailangan nga ay magre-revamp sila ng hindi lang player kung hindi pati ng coach para maging mas competitive.